we will focus on station operations. Natasha, naririnig ba ako? Also update, no? Since nandito naman na kayo lahat. Today I will also upload the guide for the capstone project. Or pwede rin naman sa mga susunod na araw. So check nyo na lang. Okay. For railway operation station concern, okay, so we have two areas to discuss for today. We will deal with fare and ticketing. And then the next meeting, we will deal with passenger management. So what is an effective revenue collection system? So based on the first output that I have given to you, di ba, yung Shinjuku, natandaan nyo ba yung mga developments and changes na ginawa nila in order to have a fast, efficient, and reliable ticketing system? Okay? So for a collection system to be an effective, it must be fast and efficient. Okay? When we say fast, we have fast transaction. Therefore, we minimize the queuing in fare collection at also we maximize the use of technology. So importante sa railway transport na mayroong effective revenue collection system. Dapat efficient, mabilis, at yung system niya mismo, no, ay nakakapag-contribute para magkaroon ng smooth operations ang ating railway operators in terms of revenue collection. Today, no, ilan na lang sa atin ang gumagamit ng papel bilang type ng ticket. And alam naman natin, no, na si PNR yon. Nabawasan pa nga yan kasi di ba nawala na yung metro service nila dito. Okay. And now we have that comprised of maybe 6.5%, while yung mga gumagamit ng mga bagong ticketing system ngayon is maybe on 93.5% or 93%. No? So from old ways na gumagamit tayo ng papel dati into token, magnetic ticket, meron na tayo ngayong electronic tickets. So in other countries, gumagamit sila ng mas advanced na fare collection system using QR code or scanning of payment. So before, 'di ba, naalala ninyo, ay, di pala to ano. Sa Railway Engineering Management 101, 'di ba, tinuturo ang history of Philippine Railways. So yung unang railway natin noon, no, that serves within the Metro Manila, yung Metro Manila area ngayon, no, or the Manila area dati, yung Compania de los Tranvías de Pilipinas, ay nag-operate gumagamit ng ticket paper. Okay? And then, meron tayong coin ticket, no? Hindi ko alam kung naabutan nyo to, pero malamang hindi. Ito naabutan ko na ginagamit natin for sa gates, no? Hulugan mo siya ng token. So si LRT Line 1 dati, gumagamit siya ng token para ang pasahero ay makapasok sa loob ng platform.
And then yung magnetic ticket, ito hindi ko rin alam kung naabutan ninyo, no? 2001 nag-upgrade. So baka hindi nyo nga naabutan. 2001 nag-upgrade no nung sa BIP. Okay. So si magnetic ticket, kanya-kanyang line din yan, pero meron na rin tayong ano diyan, yung idea of having a stored value card. And then nagkaroon na tayo ng BIP card, di ba? So the BIP card introduces the interoperable operations for fare and revenue collection. Kasi kahit saang line ka, ng line 1, line 2, line 3, isang card lang yung ginagamit mo. Di ba? Using this contactless-based smart card technology. So, mas kumukonti. Sana, no? Kasi nagkakaproblema na naman tayo sa supply ng BIP card. With this card, mas bumibilis ang processing pagdating sa fare collection because mas konti yung oras for issuance of tickets kasi nga stored value siya and kahit lumipat ka ng ibang line, you can still use the same card. So mas tumataas yung pasahero na napagbibigyan ng serbisyo patungkol sa fare collection na merong mas maiksing oras. So with this BIP card, sana 'di ba, yung mahabang pila naiiwasan at nagiging beneficial siya hindi lamang sa pasahero kundi syempre sa operator na rin mismo. And ano ba ang future natin? Ewan ko na lang, no? So in other countries, like Japan, we have the Pasmo card, sa Singapore, the EasyLink, sa Hong Kong, they have the Octopus card, no? And these cards, they have these policies na ma-maximize yung paggamit ng card. Actually, when BIP cards were introduced in the Philippines, sinubukan naman yan, no? Na pati sa may mga convenience stores and other establishment na nag-a-accept ng BIP card. Kahit nga yung toll fee noon pwede mong bayaran gamit yung BIP card no, sa NLEX. Pero hindi rin na-sustain. So sa ibang bansa, mas establish yung paggamit nila nitong mga cards na ito because pwede mo siyang gamitin hindi lang sa mga trains, although pati sa convenience stores and other transactions, retail transactions, no? Pwede mo siyang gamitin. Okay. So let's talk about the automated fare collection system. The automated fare collection system was introduced no to provide a fast, reliable, and efficient way of managing the fare collection of railway lines. So the AFCS introduced three aspects no na yung core business, parang core business design that they want to introduce no by having an AFCS. Number one is they need to have a unified ticketing, no? The AFCS introduced unified ticketing so naging interoperable yung card, no? Kahit saang line pwede mo siyang gamitin. Okay. Fast transaction. O yun nga, 'di ba? Mas mabilis kasi you don't need to fall in line every time nalilipat ka ng line. And meron din siyang stored value. So you don't need to fall in line also para lang bumili ng isang ticket. Convenience, kasi pwede mo siyang bilhin, pwede mo siyang loadan, at pwede mo siyang i-access through different means. So ang stations natin, it is equipped with different systems and equipment for revenue collection. So it's either you proceed with the ticket booth and transact with the station staff, or you proceed with the ticket vending machine so that you can have your ticket. So automated fare collection system
has different system levels. No? This is how we handle and we manage yung different elements, components, systems, procedures na meron tayo sa AFCS. Depende kung anong level yung pinag-uusapan natin. No? So meron tayong tinatawag na level 0. So si level 0 includes yung mga smart card, yung mga contactless card. Yan yung fare, no? Fare, media, and ticket. Kumbaga, ano yung magiging tangible item tangible item to represent no yung pagbabayad mo ng fare. In level 1, ito yung mga ticket dispenser, mga equipment to analyze or for you to top up, 'di ba? Minsan nagkukulang yung pamasahe ninyo. So these are the ticket vending machines, the point of sale or the POS, and sometimes may mga handheld terminals. Naalala ko dati si G-Liner, pagka nasaan yung pina ni G-Liner, meron doon nagdi-distribute ng beep card. Tapos yung nagdi-distribute ng beep card, meron siyang handheld device that can actually top up yung amount na gusto ng pasahero, no? So halimbawa, bumili ka ng ticket, same mo lang din sa mga stations, pero sila dahil mobile, parang sila mobile ticket vendors, meron silang hawak na parang mga thermal kung nakakita na kayo ng mga modern e-jeepneys no na merong modern ticketing system, ganun yung itsura niya. And then yung mga ticket na yan is accepted or captured dun sa ating mga automatic gates, no? So level 1 is we're talking of the ticket vending machines, the point of sale, and the automatic gates. By the way, no, if you want to see yung mga old ticket gates na tumatanggap ng magnetic cards nung hindi pa uso ang beep, meron pang natira doon sa sa Katipunan Station, no? Kung naka-face ka doon sa bound papuntang Santola na entry gate, makikita nyo may mga lumang ticket gates doon na yung tumatanggap ng magnetic cards. Yung parang same lang naman din, nagkaroon lang ng kurbada, pa-curve lang yung si beep. Okay, on the other hand, level 2, we are talking of the station computer operations. No, ito yung station computer na ino-operate ni supervisor para magkaroon ng report. No? So nakikita sa computer yung shift report, no, sino yung nag-log in dun sa point of sale, TVM shift report, no, ano yung data on the TVMs, kasi pag nagpapalit sila ng shift, no, pinapalitan din nila yung encoded doon sa mga equipment so that madaling i-trace yung management ng TVM. Sino ang mga in charge by that time, parang ganun. And then we go to level 3, the central computer house. So ito si railway operator ang may hawak. So si central computer house, kaya niyang i-manage at supervise, monitor lahat ng station computer. So when we say, balik tayo sa level 2, no? When we say station computer, each station has this one. But when we talk about central computer house, isa lang to, no, may be on the treasury, the finance department, or the station division. Yan yung may hawak na central computer house. And then yung level 4, the central operating house, no, yan yung operated by AFPI. No, si AFPI is a third party service provider na nagmamanage noong ating interoperable ticketing operations. Now that's why we were able to have interoperable operations using these tickets because of AFPI. Mamaya, no, i-discuss natin siya on the next slide na pala. Okay. So ito yung kanyang system, no?
Kapag ang pasahero ay gumamit ng kanyang beep card kapag sumakay siya ng train, no? So, either mag-load siya or gamitin niya, 'di ba? So, yung pera ni pasahero is actually pupunta kay AF Payments, no? Siya yung main terminal ng lahat ng pera. Kaya nagiging possible na kahit saang railway line, pwede kang mag-load. Kahit saang railway line, pwede kang sumakay. Kahit isang card lang yung ginagamit mo. Okay? Kasi ang nangyayari, si AFPI, siya yung kumukolekta ng lahat ng pera and then siya rin yung nagdi-distribute per railway line. Depende sa statistics and data na nakukuha ng computer. No? Kung saan siya sumasakay, ilan yung sumakay. Okay? Basta pag nagamit ni passenger yung kanyang card. And then yung fare, na-charge doon sa card ng mga pasahero kapag nagamit nila yung service. No? So again, this is why the interoperability of these cards were made possible kasi meron ka lang isang collecting agent sa lahat ng perang pumapasok. And then, siya rin yung magdi-distribute nung perang na-collect based on the statistics and the data that are generated by the AFP computers. So tingnan nyo, kahit other transport entities, 'di ba? Kasi dati rin alam ko si G-Liner nag-try din sila mag-beep card pati yung mga modern jeeps. So pwede ka rin magbayad noon sa malls, convenience stores, etc. Part din sila no nung ecosystem ng AFCS. So pwedeng si AFPI babayaran din niya yung babayaran din niya yung mga malls or other retail activities na meron ginamit yung PIP. Okay. So this is the basic cash revenue flow sa railway operator, no? So si passenger, no, nakikipag-transact sila kay station personnel. Take note, no, in this flow, stations are considered the center of ticket and cash management flow. Si station yung may connection sa lahat ng stakeholders. So, yung transaction mo, yung transaction ni passenger, di ba? Halimbawa, bumili siya ng ticket, ginagawa yun sa station. Pagbili ng ticket, pag-load ng card. Si station din ang nakikipag-transact sa mga bangko para i-deposit yung mga pera, magkaroon ng pera para sa okay? At si station din ang nakikipag-transact sa mga offices ng railway operations or railway operators, no, doon sa kanilang finance division para sa sales report and reconciliation. Syempre kailangan magtali. No, kasi sabi ko nga 'di ba kanina, merong isang computer si railway operator, tapos merong computers yung mga station. So dapat magtali sila. So si station din ang nakikipag-transact kay AFPI para sa mga concerns sa equipment. No, pero except PNR ito no kasi hindi sila kasali sa AFPI. Okay? So si passenger, siya ang end user ng ating system, no? Si passenger ang bumibili ng ticket sa train station. Okay? Pwede silang bumili ng ticket using ticket vending machine, the point of sale do sa ating mga ticket seller, do sa mga booth, okay? Pwede rin naman silang bumili ng ticket sa mga unmanned ticket vending machine. Okay, so 'di ba, ang ticket vending machine natin is an alternative for us to buy ticket para hindi na tayo pipila doon kay ticket seller. Next is si station. Si station naman, no, lahat ng station personnel is under the supervision of a station supervisor. Okay? So si ticket seller, siya ang
responsible person para mangolekta at makipag-deal sa mga pasahero na gustong bumili ng ticket. So meron ding mga ibang personnel na in charge para tumanggap ng pera mula sa ticket seller. So depende no sa mga railway operator. So example si MRT3, aside sa meron siyang ticket seller, meron din siyang other personnel in charge para tanggapin yung pera mula sa ticket seller. So yung mga personnel natin na nasa station who are in charge of receiving yung mga cash sa mga ticket seller ay responsible para makipag-deal sa ating finance and sa ating bank. Okay? So si finance, no, minsan if they don't have treasury personnel assigned in train stations, yung supervisor muna yung yung magmo-monitor, okay? So si finance nakikipag-conduct ng reconciliation of issued tickets and cash, no? So kailangan makita na equal or total yung report. So siya ang responsible to tally lahat ng sales together with the report pertaining to cash sales. Okay? Si AFPI, ito yung joint venture ni Ayala and Metro Pacific, no? So kaya pala pwede ang beep card sa NLEX dati. Just to unify the fare collection system here in the Philippines. No? Si AFPI ang in charge to maintain the system. So sila ang responsible to make sure the equipment ay gumagana. Sila rin ang owner nung beep card. Okay, so ano ba ang advantage and difference ng quick response code, integrated circuit IC cards? 'Di ba? Sometimes your QR code cannot be read, no? And integrated IC cards, meron kasing there are different ways no to have access. Sometimes no there are countries na purely cashless. Minsan pati credit card mo pwede mo nang i-tap automatically doon sa uh, ticket gate. Si MRT7 no kasi ginawa ang AFPI nung binid ang MRT7 hindi sila kasali doon sa beep card. So may sarili siya ticketing system. Alam niyo naman, sabi ko nga we are very good in planning. So ayun, pag pumunta 7 yung mga beep card nyo hindi gagana, no? Because they have their own ticketing system. Hindi sila nakasama doon sa ecosystem ni AFPI. Okay, so let's now talk about the ticket and cash allocation. How will you know how many tickets can be supplied to a station or to a railway operator? And how do you allocate your cash? So the railway operator, we need to ensure that merong enough stock of ticket from ticket provider. Hindi pwedeng maubusan ng ticket. No, that is a sign of a very poor ticketing management. Okay? So hindi ka pwedeng maubusan ng ticket pag hihintayin mo yung pasahero or mag-i-issue ka ng papel na pipirmahan mo, no? Tapos pagdating ng pasahero sa susunod na istasyon, sabi nila, "O pinirmahan to nung kabila," hindi naman nila alam kaninong pirma yan. 'Di ba? So it defeats the purpose of having efficient and fast transactions for fare and revenue collection. So ticket forecast is prepared annually by the railway operator. Meron ka ng forecast, no? Meron ka ng initial estimation. Ilan yung ticket na kailangan mo for your operations. So gumagamit tayo ng historical, take note of this ha. Yung process na ito is gumagamit tayo ng historical data, no, para makapag-compute tayo ng ticket demand natin for the whole year. So, layers of ticket allocation, ano ba yung step by step? So,
meron tayong ticket allocation for railway operator. So, 'di ba nga nagkaroon ka ng forecast. So, nagbibigay ang AFPI ng mga ticket, no, sa railway operator. Then, it's the railway operator's task, no. So, binigyan ni AFPI halimbawa si MRT3, tasks ni MRT3 na i-allocate yung ticket sa mga station. And then, from the station, i-allocate naman yung ticket, ilan ang ibibigay sa mga ticket seller, ilan ang ibibigay sa mga ticket vending machines per shift, no? So it's part of the management, the ticket allocation. So for example, no, ito yung forecast. So halimbawa, si Line 1 meron siyang 458,000 average daily passengers. Allocation natin ng ticket is 70% of that will be single journey tickets and 30% of that will be VIP cards. Okay, so ang forecast mo is 1.5. So you will need 480,900 and 206,000 for VIP card. Okay, so meron ka ng forecast. Yun na naman yung example, no, how they can have a forecast of how many tickets ang kailangan nila. So we have different types of ticket, diba? So we have single ride or single journey tickets. Valid only on the date of purchase, and we have the VIP card, no? Reloadable, pwede kang magdagdag. Minimum fare depends sa railway operator, 'di ba? Sometimes nagbibigay sila ng discount. Pwede mong loadan ng 10,000 pesos pero good luck pag nawala yung card mo, no? Pwede mong gamitin pambili ng goods, no? Basta they are also accredited by AFPI. So ticket supply for the station, okay? So si AFPI, ang service provider ulit ng AFCS natin, si railway operator ay magre-request kay AFPI based on historical data, usually using the annual number of ridership. Si station naman, based on historical data on the daily number of ridership. Okay? So, meron silang forecasted daily ridership. There are also other factors na you need to consider, especially when you are allocating tickets, no? Hindi naman, again, it's only forecasted or estimated, pero you need to also consider yung mga special events and other activities. Ano ba yung mga special events and other activities na yan? Kailan ba dumadami ang mga pasahero sa railway line? Halimbawa, tuwing Pasko, di ba? Or Christmas season, dumadami ang travel patterns ng mga tao, dumadami yung nagta-travel, therefore, mas dumadami yung requirement mo for the ticket allocation. And then, sabihin natin, undas, di ba? May mga stations tayo na malapit sa mga sementeryo. So, yung mga stations na yan, well, obviously, they will receive high amount of passengers pagdating ng undas. Okay, so same lang din, di ba? For your procedures naman, we allocate the ticket and cash, we conduct the selling, and after the selling, we have the ticket and cash remittance, no? So, na-allocate mo yung ticket and then day-to-day business, you do the ticket selling and then at the end of the shift or at the end of the day, you remit the ticket and the cash. Ngayon, nag-iisip ba kayo kapag paano kung mayroong shortages and overages in tickets and cash? Paano pagka nagkukulang? Okay, pagka nagkukulang or sumusobra, no? Pag kulang, abunuhan ba? Pag sumusobra, kanya na lang ba? Sorry.
Kanya na lang ba yung pera? Okay. So merong disciplinary actions kapag kumukulang at sumusobra yung pera. Okay. So that's why ticket selling is also a profession with a required skill sets, no? Kailangan knowledgeable ka doon sa process and procedures ng pagbebenta ng ticket. So alam niyo naman na 'to, 'di ba? So unpaid area, paid area, unpaid area, paid area. Okay. Ah, nalalaman doon sa system kung saan ka pumapasok na station. That's why the ticket seller kunyari nagkaroon ng problema yung ticket ninyo, no? They will always ask you, saan ka galing? Tapos siguro kinulang kayo ng pamasahe or talagang sinadya ninyong ah sinadya ninyong ibang maling pamasahe yung ibayad ninyo, nalalaman nila, no? So, huwag kayong magsisinungaling kasi magmumukha kayong tanga. Bine-verify lang nung ticket seller kung saan kayo talaga nag-entry, no? Para alam nila yung gagawin nila and to check. So, nalalaman din sa card kung anong oras kang pumasok, no? Kaya minsan pagka merong mga codes yung card na dapat magtali for the passengers to be able to entry and exit properly doon sa mga automatic ticket gates. Okay. The passenger service, we will just continue this doon sa passenger management side, no? It's because itong diniscuss natin is for the fare and ticketing management, no? Okay. So, do you have any questions? Ang bilis pala pag walang nagre-recite. Siyempre, hindi ko naman alam kung nandiyan kayo. Luis, meron ka bang question? Wala po, sir. Oo, may naintindihan ka naman? Yes. Wala din. Okay. Pero, Denzel. Okay, Denzel. Any concerns? Sir, ba't po kaya hindi na-sustain yung integration ng AFCS sa ibang, like sa mga convenience store po, ganun? Or yun din nga po sa toll gate? Okay. Isa yan sa magandang research. Okay, pero ano, no? Number one, maraming factors, no? Number one, pwedeng hindi siya viable for business, no? Kasi you need to take note that if you want to be part of the ecosystem of the AFCS, you must also have this necessary equipment, no, and necessary skill sets to do it. So kung ang tollway mo halimbawa, no, hindi ko alam kasi kung nakita niyo yun sa NLEX dati, pero may beep card dati sa NLEX na pwede mong gamitin yung beep card. Kung nakikita nila, di ba ngayon in-implement naman na yung RFID. So what is the purpose, no, of the beep card? And maybe, no, they have discovered or siguro nag-trial muna sila ng 1, 2 taon tapos nakita nila na hindi naman ginagamit ng mga tao. So might as well discontinue mo na lang kasi kailangan mong i-maintain, no, yung mga equipment mo na yan na nandyan. So kung hindi naman din ginagamit ng tao, then bakit mo pa kailangan siyang gamitin? Sa mga convenience stores, hindi rin siya nag-click, no? I don't know the reason. No, pero kung tingnan natin sa mga mag-review of related literature kayo, no? Pero tingin ko kasi kung titignan nyo rin naman, no, we have this GCash,
We have these credit cards which are parang mas more fun of ang mga taong gamitin instead of beep card. Yun nga, tsaka kita nyo naman, di ba? We can actually say, based on the existing conditions right now, na parang hindi naman sustainable si beep card. Unang-una, ang bilis niya mag-expire. Sa ibang bansa, wala namang expiration yung ganyan nila eh. No, but bakit nilalagyan ng expiration? It's because for them to para kumita sila, 'di ba? You need to renew your card. Pag nirenew mo yung card mo, syempre magbabayad ka sa kanila. O, di kikita sila. Kung sabihin mo meron kang 13 million passengers, lahat yan bumili ng beep card, kumita ka ng 20. O di magkano yun? 260 million. Di ko alam kung tama yung computation ko, no? Yun. Okay ba yun, Denzel? Okay pa, sir. Thank you po. Daming factors, no? Kung bakit. Yun. Baka number isa pa, no? Kulang tayo sa policy support. Wala namang policy na nagsasabing kailangan mong i-avail, no? Kasi like in Japan or other countries, meron silang tinatawag na railway operation, railway business act, no? How the railway should perform, do, and monitor and evaluate the way how they do business in railway. So kaya kung mapapansin nyo, medyo sa kanila, pare-parehas halos lahat ng way and style of doing the business because there is a law or there is a policy that actually binds them to do such things. Lalo na yung integration ng fare and ticketing, yan, meron sila yan. Dito sa Philippines kasi wala. No, basta sige, naisip natin, integrate natin, ganyan. Pero alam ko meron ng policy kaya lang hindi kasi siya batas and it's not that strict, no, for the others to follow. Yun. Other questions regarding the discussion? Shinert ko lang para mabawasan na sa next week. Next week, hiwa-hiwalay na ulit kayo. Yes, Gwen. Ask ko lang po, sir. Bakit po mas mura yung stored value card kesa sa single journey ticket? Kasi yung single journey ticket po is laging siyang nasa multiples of 5 po. Then yung sa SVC po, parang hindi naman po siya ganun. Okay. So, one of the business styles, 'di ba? For us kasi kapag ka nag-stored value ka, it also has an effect to the operations para ang mga tao ma-encourage gumamit ng beep card or stored value card na it would also lessen the burden especially doon sa mga ticket sellers, doon sa mga ticket vending machines mo, 'di ba? Kasi mas mababawasan yung transaction eh. And you want to promote the essence ng pagkakaroon ng fast and efficient ticketing system sa paggamit ng beep card. That's why yun yung way of parang incentivize. Binibigyan mo ng incentives yung mga pasahero, no, kapag gagamit sila ng stored value card through discounts. Kaya mas mura ang pamasahe kapag ka naka-stored value ka. So that the passengers will be encouraged gumamit ng beep card. Kasi nga, mababawasan din yung mga pila, mababawasan din yung stress, no, doon sa mga sellers natin. Mas magiging mabilis. Alam nyo, nung wala pang beep card, napakadaming teller, sa totoo lang. No? Tapos nung na-introduce yung beep card, syempre napalitan na sila ng TVM. Medyo nabawasan na yung mga teller. Sobrang laki ng binaba ng bilang ng mga tellers because of automating the fare collection system. Yun. So I hope I answered your question. Fixed stored value. Well, bakit may mga fixed si single journey? Ba't may mga nagsi-single journey? Well, hindi mo naman, parang sa expressways lang din, di ba? Nung pinilit silang mag-RFID, hindi naman lahat ay regularly gumagamit ng expressway. Same with the railway lines, no? Hindi naman lahat regularly din gumagamit ng expressways.
ng railway, sorry. So, sino lang ba ang mga regular na gumagamit? Students, workers, kung ano-ano man. Pero kung meron kang mga turista, meron kang mga bumiyahe lang for some purpose, no? Aanin nila yung stored value. Pero ang pinakamaganda diyan, yung mga regular na gumagamit, kung naka-stored value sila, aalisin mo sila dun sa demand side na magre-require ng services nung ticket selling, ticket anong tawag dito, yung ticketing top up, yung lahat ng mga kailangan gawin for ticket kasi mas mabilis silang maka-access through their beep card. Question pa guys. I hope did I answer your question? Okay. Yes, Rex. Di naman to yung research nyo. Hindi, sir. Oh. Ask ko lang, sir, saan part nga po ulit na hinahati yung per revenue collection sa mga ano? Doon Saan sa part? Okay. 'di ba, ang nangyayari is nagbabayad tayo pag bumibili tayo ng ticket, tama? So pag bumili ka ng ticket, nagbayad ka, actually hindi yung pera mo, hindi yan automatically nagiging pagmamay-ari ng railway line. Kaya nga, kunyari ang beep card mo, usually gumagamit ka lang sa line 2, napasyal ka sa line 1, doon ka nag-load, pwede, no? Because yung perang binabayad mo to top up the load of your beep card will first be remitted. No, nire-remit lahat 'yan papunta kay AFPI. Si AFPI yung nagiging central storage ng mga pera, and then i-retaliate 'yan doon sa records or sa report, no, ng sales and of course yung movement ng mga tao sa mga railway line. Makikita, no, ma-generate ilan, magkano yung kay line 1, magkano yung kay line 2, magkano yung kay line 3. So si AFPI, siya yung magre-remit naman pabalik doon sa mga railway line. Depende sa gamit ng mga tao doon sa services ng railway line. So halimbawa, lahat ng tao, kunyari lang, no, kay line 2 sila nag-top up ng load ng beep card pero hindi naman talaga sila kay line 2 sumasakay, kay line 1. So lahat ng perang binayad para magka-load yung card nila pupunta kay AFPI from line 2, i-remit ni line 2 kay AFPI, and then si AFPI dahil based on records hindi naman sumakay sa line 2 yung mga tao, kay line 1 sila sumakay, ibibigay niya kay line 1 yung pera. Nakuha ba, Rex? Sir, pwede pa kayo ulit dun sa part na yun, sir. Yung ibibigay Alin? yung pera. O, di ba? Si AFPI ang central collection mo. So, kunyari, kayo, halimbawa, itong buong population ng BSRE, fourth year, kay line 2 lang kayo nagpa-load ng beep card ninyo. So, yung pera nyo, kokolektahin ni line 2. Di ba? Doon kayo magbabayad. Ngayon, si line 2, i-remit yung pera kay AFPI. Tapos, si AFPI, titingnan niya yung report, no, sa ridership sa paggamit ng mga railway lines para malaman niya yung niremit na pera sa kanya, magkano yung ibibigay niya kay line 1, kay line 2, kay line 3. And since nagpa-load nga lang kayo kay line 2, pero sa totoo kay line 1 kayo sumakay, kay line 1 niya ibibigay, no, based on the report generated dun sa pagsakay nila ng mga tao. No, dapat thumbs up ka na lang. Ayaw mo na magtanong. Okay. Fritz, ano nangyari? Ba't nagbaba ka ng kamay? Kala ko may tanong ka. Baka po mangalay, sir. Ha? Baka po mangalay. Pero may Sige. tanong po ako, Ikaw sir. muna bago si Gab. Sige. May tanong po ako, sir. Wala, ano nga ulit yun? Sir, yung sa may ticket vending machine po. Inaayos po ba nila yun? Kasi po yung kapag imbis po na mapabilis po ako sa pagbili po ng ticket or yung pagpa-load po ng beep card. Minsan po kasi maarte po yung ticket vending machine po. Ayaw po tanggapin yung 20 ko. Okay. Ilang R yung maarte? Ano po? Ilang letter R yung maarte? Sige po, ano lang. Isa lang, sir. Isa lang.
Isa lang. Okay. Oo, Anong 20 dalawa. yan? Yung barya? Hindi po yung 20 po na ano, yung Sorry, may hindi kasi ako hindi kasi ako nagbabayad. Hindi ko alam kung ano na ba tinatanggap doon. So wala pang 20. ayaw pa po yung barya sir eh. Gusto pa yung may mukha ni ano sir eh. Oh, 'di ba? Ano, 'Yun ang problema pagka yung mga nagpapatupad hindi naman na-experience yung mga bagay-bagay. Actually, it's on the equipment, no. It's either they need to upgrade. 'Di ba may panahon pa nga na parang ang tagal-tagal na sinabi nila na hindi tumatanggap ng mga bagong barya. Kasi dati hindi naman nagpalit lang naman tayo ng nung nagpalit tayo ng design ng barya, nagpalit din ng content, no, nung kung paano ano tawag dito, yung content ng pagkakagawa ng barya, yung materials na ginagamit. So, nung nagpalit tayo ng barya, hindi tinatanggap ng TVM lahat ng bagong barya. So, they need to upgrade, they need to reconfigure the equipment. Kaya lang medyo natagalan. No? So, bakit hindi nila inaayos, Fritz? Hindi ko alam, hindi ako taga FPI. Pero, ayun, no, it adds a hassle. Parang wala naman din siguro nagre-report. Wala naman din siguro nagko-complain, no? It's part of customer service yung feedback and complaint and suggestions, no? About the TBM. Pero good observation yun because we don't want hassle and kasi kailangan nga natin ng fast revenue, di ba? So instead of hindi na sila pumila dun kay seller, pipila pa sila kay seller kasi hindi tinatanggap yung pera nila doon sa TBM, no? But they need to check, no? And kung kailangan i-upgrade, they need to upgrade. Pero tingin ko hindi na yan kasi ang 20 natin is barya na eh. So yun, kailangan nilang i-upgrade yung yung pantanggap ng barya na kailangan kaya niyang i-detect at tanggapin yung 20 pesos na barya. Parang sa ngayon ata 10 pesos lang yung kaya niya eh, no? Fritz. Opo sir, ayaw sa 20. Oh, kasi mas malaki na yung 20, di ba? So parang hindi ata naka-configure yung slot for 20 peso coin. So kailangan pa rin siyang i-upgrade. And it's the job of the FPI. So ba't di ma-upgrade? Di natin alam, no? Depende sa kasunduan ng government ni DOTR at saka ni AFPI. Kasi it's part of the public-private partnership eh. No, so yun. Yes, Gab. Sir, ask ko lang po yung sa ano, sa yung mga under construction ng mga railways. Kapag ba nagbukas sila sir, yung AFC nila sir is yung kung ano yung existing natin na yung may single journey tapos yung beep card. Ganun pa rin po ba or may ibang technology na silang i-utilize po? Ayun no. So Gab, ah nasabi ko kanina, si MRT7 hindi siya nakasama dun sa ecosystem ni FPI. Hindi ko alam kung nakapag-post na ba sila ng ticket gates nila, no? Kasi naka-install na yung mga ticket gates nila and you can actually see na hindi pang beep guard yung ticket gate ni MRT7. So, dun sa other railway lines, siguro dahil DOTR naman ang nag-handle, pwede nating masabi or ma-expect no, na under sila ng AFPI. Pero yun, ang masusure ko sa'yo is si MRT7, naka-NFC siya eh. So I think pwede kang gumamit ng ng credit card para makasakay ka sa MRT7. Not sure no, pero naka-NFC siya. Hindi siya naka-beep card, no. May sarili silang ticketing system. So yun nga, it's part of the policy. Pag mahina talaga ang policy mo, magulo. No? So si MRT7 na-defeat niya yung purpose na magkaroon tayo ng interoperable ticketing system. Kasi nga may sarili silang ticketing system. No, parang nawalan ng silbi yung beep card. Pag lipat nyo ng MRT7, bibili na naman kayo ng bagong card. Or moreover, pwedeng siguro baka may stored value din sila. Bibili, dalawa na yung stored value nyo. May beep card tapos meron stored value for MRT7. Ganun. Leia, ulit?
Ah, hindi naman sila lugi, no? But hindi sila malulugi doon kasi kung titignan nyo actually, ang pinaka-importante sa lahat dyan is makakolekta ng fare. Lagi niyong tatandaan to, no? Railway industries are like machinery industries. Kesyo may sumakay dyan or wala, tumatakbo lahat ng system mo. Elevator, escalator, kuryente, ilaw, aircon, lahat yan umaandar. So, ang pinaka main goal mo talaga is to actually collect fare in whatever ways that you can. No, you need to secure the collection of fare. And again, kaya nga tayo mas mura sa stored value is because we are also promoting the utilization of the stored value because of the benefits that it will give to the passengers and also to the railway operators. Ngayon, yung mga single journey, kaya nga sila mas mahal, it's because again, it's intended for those who are not using regularly the railway lines. And yung discount is really for incentivizing, no, the use of the stored value. Anyway, ang fare naman ng mga tao is computed based on the kilometer na tinatakbo ng train or yung kilometer. Parang ano, 'di ba? Parang sa jeep kung per 4 kilometers ganyan. So meron din siyang computation. And walang problema, no, sa pagbibigay ng discount as long as may sumasakay na mga pasahero. Walang problema doon. Kasi we also need to be, no, yung sensitivity when studying ano yung magiging ridership mo based on the fare. Sa forecasting to ng transportation, no, pag ginanito mo yung pamasahe, ilang pasahero ang sasakay, ilang pasahero ang mawawala. Okay, so yung pagtataas, pagtatanggal ng discount, nung sabihin mo pantayin mo yung stored value at saka yung PIP card. So mawawalan ng purpose yung stored value. Hindi mo ma-encourage yung mga tao na gumamit ng stored value. Okay, Leia? Pinusuan na lang ako. Okay, Henry. Sir, tunig po ako. Ah, Last year, sir, in-announce ng Mastercard na meron silang partnership with AFPI sa MRT3. Existing pa rin Okay. po ba yung partnership nila ngayon? And bakit parang hindi po siya parang ina-apply sa ibang line? Ayun nga, no, babalik tayo doon sa policy. Sometimes, no, these undertakings, no, sometimes they are just for medium. For me, I'm speaking for myself, not for the railway operators. Some of these some of these things are for medium mileage, no, without further studying the cause and effect of such implementation of these programs, no. Tulad nun, o sige, sabihin natin nagagamit may partnership si Mastercard with MRT3. That's okay. Walang problema doon, no. Pero ang tanong is if MRT3 can sustain it. Kasi nga hindi naman lahat ng tao merong credit card o merong debit card, no. Pero ang importante kasi dito is yung sustainability. Kailangan palagi kayong nakikita ng mga tao na meron kayong ganoong mga ways of paying, no, paano makapagbayad yung mga pasahero ng pamasahe nila. Kung hindi consistent yung mga ganong programa, no, nalilito yung tao, nagkakaroon sila ng confusion kung pwede ba or hindi. So tulad niyan, ikaw Henry, 'di ba, nabalitaan mo pero ngayon hindi ka sure kung meron o wala. So hindi sustainable, 'di ba? Ang hirap, yung gimmick ba, paano kung pumunta ka doon, dala-dala mo yung credit card mo, 'di ba? O yung debit card mo kasi hindi ka nakapag-withdraw, wala kang cash. Tapos pagdating mo doon, ay hindi naman po na-implement yan eh. O edi naman kaka-problema ka ngayon. 'Di ba? Tapos malo-lost yung trust and confidence mo doon sa process along the way. So every time na magkakaroon ng mga ganyang activities or promotions, parang hindi ka tuloy magtitiwala, no? Same with 'di ba, with the Ikot app, Manila Ikot app, no, ng Line 1.
alam ko meron mag-research data sa inyo dito no, sa mga fourth year, naririnig ko sa mga advisor. Tsaka meron data doon sa akin. Tama, meron. Diba, yung ano, yung consistency ba? Ilan yung gumagamit. Tapos, parang wala naman din pinagkaiba yung yung access ba. Okay, so ibig sabihin parang ano, kulang pa tayo sa marketing, kulang tayo sa strong promotion, and kulang tayo sa policy on how we can sustain these initiatives to improve fair and revenue collection. Don't get me wrong, walang mali, no, in having different ways, no, and means of collecting fares. Mas maraming choices, mas maganda because passengers nowadays, no, napakadami na nating ways, no. Kung pwede nga lang GCash di ba? So mas maganda kasi mas maraming choices yung mga pasahero. Kasi tapos na tayo doon sa part na puro cash lang tayo eh. 'Di ba? With the advent of GCash, credit cards, debit cards, si Maya, o tulad nito ha, pansinin niyo lahat halos ng credit card terminals sa mga establishment ngayon is powered by Maya. Kung nakikita niyo lang naman. No? So ibig sabihin, we need consistency, visibility, marketing, and promotion on that. 'Di ba? Si Jollibee, pwede ka nang mag-credit card ngayon kahit mag-drive-thru ka or mag-dine-in ka dati, hindi. Debit and credit card, no? So, nag-i-improve, mas maganda kasi mas maraming may access. Kung wala kang cash, pwede, no? But again, it's on the sustainability, consistency, and promotion. Okay? Yes, Rex. Ay, sir, regarding dun sa MRT7 na nag-iba sila ng ticketing ng ano, di ba? Uh, Hindi sila Yung- nag-iba ha. Okay, hindi sila nag-iba. It's not their choice to have a different ticketing system. Nung binid ang MRT7, hindi pa kasama ang ticketing system with AFPI. So, nakuha si MRT7 yung with existing na kung ano yung meron ticketing system na pwede nilang i-offer. Okay, Rex, sir. ano mo? Meron po kasing, di ba, national standard ng for AFCS by DTI. Kaso, pinablish nila ito 2023. So, parang kumbaga kung susumahin, okay, hindi ba nito or ma-overlap ba yung yung MRT7? Parang okay lang sa kanila ang tawag dito. Okay, kasi since 'di ba itong AFC ay yung national standard ng na pinablish ng DTI for interoperable na yon. Pero pinablish nila 2023. Alam naman natin na matagal na ginagawa yung MRT7. So hindi po ba nagkaroon ng yun? Problema. Okay, yun. Ano ang policy ni DTI? Is it Department Order or is it a Republic Act? Hindi ko sure, sir eh. It's not a Republic Act eh. Hindi yan batas. And ang sinusunod lang naman ng ating concessionaire, which is the SMC infrastructure, is syempre kung ano yung naibid. So kung ang nakalagay lang naman doon is merong ticketing system which is blah 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 blah, kung hindi naman sinabing integrated with the existing ganun, no? Kasi naibid ang MRT7 matagal na. Okay, so pwede kasing sabihin natin na it's actually a legal aspect, no? Kasi pwedeng dumaing si MRT7 na nag-invest na kami. Gagastos na naman kami para lang ganun, no? Which is supposedly dapat noon nyo pa ginawa yan. So it's just to show, 'di ba, yung poor planning na naman. Especially palagi kasi tayong reactive sa mga bagay-bagay.
Make sense ba, Rex? Yes, sir. Medyo ironic lang kasi kung ano pa yung bagong gawa, di ba? Na railway line, siya pa yung iba dun sa karaniwan. Iba Tsaka, pero take note ha, mas maganda ang kanilang ticketing. Yun yung gusto kong sabihin, no? Iba sila pero mas bago sila. Hindi sila kasing luma ng Beep. Kasi si Beep is Beep. Beep lang, no? Exclusive. Pero si MRT7 meron kang other modes, no? Kasi naka-NFC nga sila eh. No, yun. Tsaka again, that's an example of poor planning on our side. Ang bagal ng policies natin, 'di ba? Sa Pilipinas. Ilang railway line? 3, 4. Madadagdagan na tayo ng isa hanggang ngayon yung mga existing policies hindi pa rin strengthen on how we do things, especially on how we do business on the railway industry. 'Di ba? Make sense ba, Rex? yes, sir. Oh, kasi pagka ganun, madaming players, no? Number one, syempre yung stakeholders. Number two, the government. Daming pag-uusapan yan kasi it will cost them another billions of pesos, no, just to upgrade. Mani. Ang term ko na lang is just to blend in, no, with the beep card. Maybe, no, hindi natin alam. Baka naman MRT7 can somehow configure their ticket case. Hindi ko alam, no. Malalaman natin pag bisita namin doon. Tatanungin ko sila ulit. So, baka pwedeng i-reconfigure, no, yung mga gauge nila on how they can accept the beep. Yes, Colleen. Sir, question po. Na-curious lang po ko sa TVM kasi possible po ba na kaya ma-implement yung pag-discount sa mismong TVM na hindi na sa mismong teller? Kaso the problem is the digitalization on the processes. So, sino magbe-verify nung kung ikaw ay student, ikaw ay PWD, ikaw ay senior? So, the question dyan is the database. No? 'Di ba ang PWD ngayon, 'di ba dahil talamak nga yung pamimeke, so merong database. Merong database na pwedeng i-check online, 'di ba, kung legit yung PWD card. Pero i-check mo lang, but still the data is owned. Sino ba nag-own ng DOH? Hindi ko na matandaan, sorry. No, but the data itself is owned by an entity which is exclusive of the railway line. So pwede, no, hindi naman siya hindi pwedeng gawin. Pero kasi sa nakikita ko din kahit sa ibang bansa, usually ang ginagawa sa mga discount cards, no, moving forward, guys. Kasi sa atin, 'di ba, bawat bili mo magpapa-discount ka. Moving forward, si Beep Card, meron din siyang concessionaire card, no, tulad ng sa ibang bansa. Yung mga discounted cards, once mo lang siya i-verify, you will issue a Beep Card style pero iba yung itsura. Hindi ko alam kung nakakita na kayo ng mga puting Beep Cards. Kasi yung ngayon, 'di ba, blue yung regular Beep Card is blue. Yung mga concession cards na para sa mga senior, PWD, kulay white 'yon, no? So it defeats the purpose. It defeats the need to palagi mong ipa-check yung ID mo, no? Makakapag-issue ka once ng stored value card na verify mo yung kanyang kung PWD ka, no? And at the same time, applied yung discount palagi. Kasi nga naka-concession card ka na. So that is one way of eliminating the need, no? Kasi parang malabo nga na or mahirap pa for a TVM to verify and to apply discounts, no, doon sa pag-issue niya ng ticket since it's automated. But yun, one way to lessen the hassle and to lessen the instances of the need to always apply for a discount is mag-issue ka ng stored value card, no, para doon sa PWD or senior.
Okay, Colleen? Sir, sir, meron pa po Sige. question about sa gift card po. Sa TVM din po. Kasi minsan, for example po, sir, wala kang barriers, tapos 50 lang yung gustong i-top up, tas 100. Kaya din po ba ma-implement yung sa mismong TVM na magpapa top up, hindi na sa cashier teller? Actually, si TBM is nagto-top up, no? Maybe, baka sira lang yung mga TBM na na-encounter ninyo. But, nung bago ang mga TBM, guys, no, nung 2001, lahat ng mga TBM kayang mag-top up ng beep card. Yun nga lang, ang alam ko is, minimum ata is 100 pesos. Parang ganon. So, kung gusto mo ng top up na maliit, since pwede kang mag-top up any maliit na amount, dahil kunyari, kinulang yung pamasahe mo, sa ano ka talaga mag-top up? Kay teller. Parang ganon. Yung kasing guys, yung paglilimit ng amount will actually help, no, in lessening the logic and the programming doon sa machine. So, para madali, di ba, 100 mo na lang lahat tapos hindi mo susuklian. Yun. Pero everything is possible, no? It depends on the configuration and the programming ng mga equipment and machines. Pero yun nga lang, para mas madali at hindi komplikado, ganun lang yung gawin. Yes, Paula. Naririnig po, sir. Yes. Tanong ko lang po, sir, paano po yung mga ginagawang souvenir, yung single journey ticket, yung mga hindi po binabalik? Paano po siya nakaka-apekto dun sa buong system po ng fare collection? Okay. Kung ano lang naman, kung isa, dalawa, tatlo, pwede naman yun kasi talagang mga tarantado talaga dito sa Pilipinas. No? Hindi ko alam ba't kailangan gawing souvenir yung mga card na yun. Cards na yan. Basta ang kailangan, ang usapan natin, ikaw ang magpo-provide ng centralized collection system. Ikaw ang mag-provide ng ticket. So, kung ilan ang demand, yun ang ibigay mo. So, kung merong mawala, hindi na namin kasalanan yun. Okay? Okay po, sir. Thank you po. So, magpapagawa na lang siya ng mas maraming ticket. Okay, wala nang tanong. Sige, you just need to to understand yung processes, yung mga core components na diniscuss kanina. Especially yung purposes ng bawat isa. Ano yung Fritz? May tanong ka pa? Sir, tanong ko naman po kung paano naman po yung sa mga expired po na TikTok. Sinasuggest po ba ng mga retailers na parang ibalik po? Kasi inisip ko lang po kung pwede po yun ipasok po sa loob ng tatapan po ng okay lang po na ipasok po doon sa loob para po mabalik yan. It's another part of their process. But an expired beep card is an expired beep card. Again, kailangan kumita ni AFPI. So, kailangan yung bumili sa kanila ng bagong beep card. Sige. Wala nang question. Thank you for coming and attending online our class for today. And see you next week. Okay? Thank you and good morning. Thank you, sir. Thank you po, Thank you, sir.